Nag-speculate po lahat in relation to the supply of oil, no, sa bansa natin. Kaya we are buying more oil than what we usually bought, no, yung mga nakaraang linggo. Kaya po talagang sumirit yung presyo ng langis, no. So tong balita na ito, medyo makakalma yung ating mga paghuhula kung anong mangyayari sa presyo ng langis sa mga susunod na araw at susunod na buwan. So therefore, at least hindi nababawasan yung pagtaas ng presyo ng langis just because nanguhula tayo na tumataas pa yung presyo ng langis dahil nauubusan tayo ng supply. So yan yung unang-unang magandang bagay na mababawasan yung ating takot sa paghuhula na tataas pa yung presyo ng langis dahil wala na tayong supply. Okay. Yung pangalawa, Mhm. hindi pa talaga bababa yan kasi it will take 2 to 3 weeks at least, no, para ma-order mo yung yung ganong presyo sa ganong presyo ng langis, and then bababa yan all the way to our gasoline stations, no. So pero I think with that announcement plus yung announcement ng ibang mga bansa na nagpo-produce na sila ng mas madami, like yung Venezuela, sabi nila more than 30% na yung increase ng kanilang output, no. So I think hopefully it will also get into the situation na marireroute yung ibang mga supply ng langis at mapunta sa Pilipinas yung mga additional production ng oil na yon at bumalik, no, paunti-unti sa dating presyo ng langis. I'm not sure if ma-explain nyo rin, ano, Prof. Kasi ang mga tao, ang reaction is, susmi, ang bilis, agad-agad tumaas ang presyo ng ating fuel. Pero bakit? Pag ganito na ang usapan, ang tagal. Sabi nyo nga, posibleng 2 to 3 weeks. Pero bago maramdaman. And mga kapatid, wag na kayong umasa. Baka umaasa kayo na babalik sa dating presyo yan, ha? Na 58, 60. Abay, mamumuti po ang mata natin talaga pag umasa tayo sa ganun. Bababa, oo. Or posibleng hindi na lang tumaas pero manatili muna sa ganyang presyo. Ganun muna yung unang mararamdaman natin, di ba, Prof? Oo, oo, oo. Oo. Kasi kapag ka natakot ka na walang supply ng oil, mabilis na lalo yung mga may pambili, lalo yung mas mga mayaman o yung mas mga negosyante na meron silang mga extra container. Pagka natakot ka kasi, bibili ka ng mas madami. Pagka hindi ka naman ngayon takot, hindi ka naman magbebenta ng oil eh. Kaya mas mabilis tumaas, pero hindi kasing bilis ng pagbaba. Pagka mga ano lang ang pinag-uusapan, mga announcements, etc., etc. Pero pag actual na dumating na po yung mga langis na yan, biglang babagsak po yan, no? So I think kung halimbawa, sabihin po natin na talagang sinabi ni Trump, uwi na tayo, balik na tayo sa Amerika. Kapag yon nangyari talaga at umalis na yung lahat ng mga carriers niya at binalik niya na sa Amerika, within 2 to 3 months, i-expect natin na pwedeng mag-dive yung price ng oil, no? Kasi bakit mangyayari yon? Kasi sa dami na ng mga in-order na mga gasoline stations, mga gas traders, etc., na nakastock lang ngayon sa Strait of Hormuz, no? So isipin natin kung biglang dumating lahat yung mga oil tankers na yon ng sabay-sabay, kasi grabe yung order natin ngayon eh. Kahit ano yung pwedeng available, o-orderin natin ngayon. So ino-order na natin ngayon. Parang biglang pinayagan na maglayag yon at biglang dumating lahat yun. Ang problema ngayon ng mga gasoline companies at gasoline traders, sellers, etc., saan naman nila ilalagay lahat yung darating na oil na yon? So, hindi naman tayo sobrang dami ng mga oil depots natin para kargahin natin lahat yung oil na yon. So, therefore, talagang ipupush nila yon, at para mapush mo yon, kailangan ibagsak mo yung presyo ng langis. And so, therefore, when that time comes, no, pwede nating i-expect na less than 100 na uli yung mga presyo ng langis natin when that particular times na dumating sabay-sabay or dadating ng sabay-sabay lahat yung mga oil supply natin.